Sa muli mga kabansa, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po inyong lingkod Ado Paglilao na nagpupugay ng pagbati. At sana naman ay nasa mabuting kalagayan kayo in the best of health, livelihood, and pag-ibig ba? Sasama natin dyan. Anyway, ang topic natin ngayon mga kabansa ay, pero mag-subscribe muna kayo. Click nyo yung notification bell para lagi kayong maabisuhan sa mga susunod na mga topics. Kaya dapat mag-subscribe kayo para tibano dyan sa cellphone ninyo o di kaya sa inyong computer merong blink na re-remind kayo. No? Okay. So, karamihan kasi, Chris, ang mga nakikinig dito sa akin ay mga senior citizen. Siyempre. Yung nakita ko doon sa profile, viewers profile. Anyway, nag-file po si Baste Duterte ng kidnapping cases versus top Marcos officials at mga pulis sa pag-aresto sa kanyang ama. And this time, hindi katulad ng administrative case lamang na pinail ni Jaime Marcos sa ombudsman, kung hindi, kasama na ang criminal liabilities. At ako, alam ko kung bakit niya ginawa ito eh. Alam ko kung bakit niya ginawa ito eh. Dahil meron isa doon na gusto pang maging ombudsman. Yung pong umamin nung hearing na siya raw ang mastermind. Siya raw ang nag-utos para pagpalamang si Bobo Marcos. O ito po yung yung demanda. Ito po. Ayan. Sebastian Duterte. Republic of the Ombudsman versus ayan, mga nasasakdal. At sabi nga natin, hindi lamang ito administrative, no? This is also criminal. In a 160-page affidavit complaint, Baste accused Justice Secretary Crispin Remulla, Interior Secretary Juan Victor John Vic Remulla, Defense Secretary Gibo Teodoro, National Security Advisor Anyo. Ito pong dalawang huli ay hindi naman sinama ni Jaime Marcos. No? Na mukhang maareglo si Jaime. And other officials of kidnapping, arbitrary detention, grave misconduct and other violations of law in connection with the former president's arrest at the Ninoy Aquino International Airport. Ayan. While this is happening po, yung ICC prosecutor naman sa Dahig ay seeking independent medical review on the former president. Kasi nagpasok ng plea ang si Kaufman na kailangan daw ay wag nang ituloy ang hearing because sa sitwasyon ng kalagayan ng kalusugan ng ating dating Pangulo. Kaya at this point, bago tayo magalit, ay magdasal muna tayo. Pagdasal natin si Tatay Digong. Ayan. Kaya ito suot ko ngayon eh. By the way, kung gusto niyo umorder nito, dial nyo lang yung telepono 0917-336-4366. At sasabihin ko dito kay Chris, ipapadala namin sa inyo yan, no? Ipapadala namin sa inyo yan by JRS. No? At kasama na po yung shipment. So, i-text nyo lang 0917-336-4366 habang kayo ay nagdarasal para sa kalusugan ng ating Tatay Digong. Ayan.
The complaint also named former PNP Chief Romel Marbil, former CIDG Major Group Director Nicolas Torre, Prosecutor General Richard Anthony Padulyon, DOJ Undersecretary Nicolas din to, Felix T., and other police and justice officials as respondents ba. Yung special envoy, hindi ko yata na sasabihin ko pala, no? Kasi papunta ako sa Davao sa 18. I-remind ko si Baste na nakalimutan niya yung special envoy na sumama pa. Ha? Nagpanggap pa na siya ang representative daw ng Interpol. Siyam na krimen, mga kabansa, including kidnapping, arbitrary detention, qualified direct assault, expulsion, and usurpation of judicial functions, along with administrative charges for grave misconduct. Nako! Kawawa naman itong mga ito. Hindi na pwedeng may-appoint later on sa gobyerno. At kailangan siguro umaksyon dito na matindi ang ombudsman. Kung totoo siya. At isuspindi muna itong mga ito dahil habang sila'y nasa pwesto, ay makaka-impluensya sila sa kakalagyan itong kaso na ito. According to Baste, his father and other family members and former officials, including ex-executive secretary Salvador Medialdea, were allegedly accosted by law enforcers upon arrival from Hong Kong. At nagpanggap pa sila na Interpol daw ang nagpapa-aresto, ganong transmita lamang ng Interpol dahil ang talagang nag-issue ng warrant of arrest ay ang International Criminal Court. So, may halong kabulastugan ang proseso. So, since hindi naman Interpol, nireject yan ni Duterte at kanyang mga legal counsel as invalid under Philippine law. Ngayon, si Ibo dapat talaga isama dyan dahil pinahiram niya ang pasilidad ng military, yung Villamor Air Base, kung saan dinitain si Tatay Digong bago siya sinakay sa isang private chartered plane na bayad ng Malacanang patungo sa The Hague without due process. At nagkaroon pa ng maang-maangan ng competent judicial authority daw na nakalagay sa ICC rules ay ang Department of Justice daw. Ganong common sense lamang mga kabansa magsasabi na kailangan niya na a court of law. Di po nila pwedeng sabihin na may regular performance of duty because this was devoid of regularity. Walang red notice, kundi diffusion notice lamang ng ICC. Wala hong red notice ng Interpol. At merong mang ganyan, ang proseso ay dapat dalhin siya sa husgado. Hindi po dyan kay Boying Rimulya kasi later on, inamin pa niya na siya raw ang nagbigay ng order. Ay halatang nagsisinungaling because when this thing happened, he was not in the country. Ito mga sinungaling na ito. The complaint charges respondents with multiple counts of violations of the Anti-Torture Act and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang dami ho. Kaya wala silang lusot dito. Violation pa ng Article 59 of the Rome Statute. Violation of the 1987 Constitution. Violation of Articles 8 and 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Kaya hindi po nila pwedeng tawagin na this is in the performance of their duties. Kidnapping po ito, arbitrary detention, and commission of other crimes.
Si Torion po ang abogado. On top of this, although this has been filed by 3 law firms, in-emphasize po ni Torion na Supreme Court ruling that allows the Ombudsman to proceed with the complaints even if some respondents are no longer in service, so long as the alleged misconduct occurred excuse me, while they had habang hawak nila yung mga official positions. Naku, hindi po napigilan si Auntie Claire, mga kabansa. Yung mabaho ang hininga, at mabaho ang kilikili. Laging may mga, kala mo, pupunta sa party lagi. No? Ito po, si Claire Castro, ano sabi? That cooperating with the Interpol on the former president's case was the government's prerogative. Wish, hindi kong masabi. Gusto kong Ay, anong Interpol pinagsasabi mo? Lukaret ka. Ano pa sabi niya? This is not just surrendering a Filipino citizen. This is surrendering a Filipino citizen who is accused of crimes against humanity, specifically murder. Hindi. Naku, hirap na pigilan ng putay. Naku po, Diyos ko. Hindi na nga nilitis, hindi na nga pinakinggan dito ng korte. Hindi na nga dito nilitis at nililitis pa ngayon sa International Court of Justice. Hinusgahan mo na. Naku, sus Maria. Ang hirap pigilin. Talaga. Kakadiri ito si bad breath na ito. Tuwi ka na lamang magsasalita dyan. Lagi kang may pukol sa former administration. O narinig mo ba yung sinabi ni Diskaya? Kung bakit lumaki ang kanilang negosyo from 2016 to 2022? Ano sabi niyang Diskaya? Dahil po nung nakaraang administrasyon, wala pong nanghihingi ng komisyon sa amin. Madaling sabi, ang kita ay sa kanila lamang. No? So ito mga kabansa, abangan natin ang anong mangyayari dito dahil this puts more teeth to the case filed by Amy Marcos sa Ombudsman. Pero sabi ko nga, pupunta kami ng Davao before the weekend. So, bubulungan natin ang ating mga kaibigan dyan na bakit wala doon yung wala doon yung special envoy. Tsaka yung may taling na, anong pangalan no? May taling na pulis na babae. Ay, my God. Nakatanga lang habang a crime was being committed. Alam nyo kayong mga pulis, bakit kayong ganyan? Alam ko may chain of command. Pero pag sa harapan ninyo nangyayari ang isang illegal order ng isang tao na uniformado katulad ninyo, bulungan nyo. Hindi ko sinasabi na awayin nyo. No. Pagsabihan nyo. Dahil ang nabasura dito ay ang institusyon ng kapulisan. Anyway, masyado nang iinit ang ating ulo. Wag naman. But for now, let us wish this case to proceed even under Marcos kung talagang seryoso siya. To proceed with haste. Dahil mga kabansa, sabi nga ng karamihan, bring PRRD home. Maraming salamat po.